May buntag sa atong tanan mga igsoon. Ang buntag kanunay maayo tungod kay ang Dios maluluyon o karong buntaga brand new na pud nga kaloy ang gihatag. Ang proof is nakamatata, no? So munang naiawit nga great is thy faithfulness, your mercies are brand new every morning, no? Una nga, kung wala pa niabot ang atong mga parcel, pasalamat na gihapon ta sa Ginoo kay nakamatata. Okay, so dili magbagot-bot, no? So gahapon sa among work gahapon, akong gibadlong si Ethan kay sigmugot. Pero na-explain man niya nga sakit day ang tiyan. So okay lang. Pero kung nagmungkot kay nay trabaho, dili na siya maayo. Pero sakit man ang tiyan. Munang gipakaon ako, naulian na siya. So, kaon ay tambal. So, natay bagong series karon nga naguluhan og engage, no? So, gina-prepare nato atong kaugalingon kay we want to engage sa atong buluhaton nga mao gyud ang pagpangabig sa kalag, no? Ang purpose nga nag-exist ang church para ang mga tawo nga wa pa kadawat nga Jesus ato gyud silang masultian sa maayong balita. Okay, dili ta sama sa mga dili magtotoo nga ipanganak lang ta, nagkaon, nag-eskwela, nagkapamilya, tapos mamatay nga wala ra. There's more to this life, and that is fulfilling our mission of soul winning and making disciples. So, akong utron may buntag sa atong tanan, atong basahon ang atong foundation sa atong mensahe. Akong basahon ang 15, inyo ang 16. Sa ibabaw nga verse ako, inyo ang sa ubos. Okay? Are you ready? Atong gamiton ang atong kusog nga magkadungog ang atong tapad because faith comes by hearing. Naganahan na ba siya, Chris? Okay. Sige, are you ready? Ako si 15, inyo 16. Ready? Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalam. Busa ayaw kamo pagpakabuang, paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw kamo pagubog-ubog kay makadawat lamang kinikan ninyo. Tingwa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Og sa inyong pagsultianay, gamitan ninyo ang mga salmo, nga himno ug mga balaang awit. Awiti ug daygan ninyo ang Ginoo sa kinasing-kasing gayod. Sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, pasalamatin ninyo kanunay ang Diyos nga mahal tungod sa kanabutan. Father God, we pray, we ask for your blessing and your presence. Talk to us, O God, through your Holy Spirit. Bless your people and use your servant. Teach me what to speak and what not to speak. We pray, O God, nga magresulta kini sa imong duog himaya ang bulaton karon. Kini mo'y pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen. Ang atong unang part sa ato ang Engage series naguluhan og wise time management. Sayon kay sa sultion pero lisod kaayo buhaton. No? So kinsa man sa inyo ang maayo mo manage sa inyong time, no? So paliog daw ko sa akong bag, no, ikatong akong sling bag kay na ako'y papel dito nga gikuha. I-print nasa alas gitar. Yan. Naipapil lang kanang glaba, minang papel kanang papel lang yan. So sumala pa sa usa ka magwawali si Pastor Miles ang usa ka butang yung pa niya, the most important commodity nga naata. Actually, dili, importante man na pagkaon, sinina, whatever. Pero why makalabaw sa time? Kaya nga naman, ang kwarta mawala pero pwede na makitaan. Pero once ang time masayang, di na yun mo na ma-recover. Namin na lantaw sa unang movie katong si Justin Timberlake o si katubitang Night Time ang ilang kinabuhi. Ang nakabutang diri kong pila pa ka thousands of hours niya katong ilang kung taas kinabuhi, kambyo nila, no? So
sa tinuod lang, ang time mo na siya ang kayamanan nga pare-pareho rata. Pareho rata doon ay 24 hours a day. Pareho rata na ay 7 days a week. Dili ta pare-pareho o kahimtang, pero pag abot sa time, pare-pareho rata. Walay tambok, walay niwang, walay bata, walay tigulang, walay bayi lapi. Pareho rata. Sumala pa sa, yun pa ni Pastor Peter Tan siya akong giprint, yun pa niya. I have no time is a myth. No? Kana pagsulti daw nga, wala man ko'y time. Dili daw na siya tinuod. Kaya nga naman, yung pa diri, he argues that busyness is a matter of priority rather than a lack of hours. Okay? So pag mo yun ka nga wa ko'y time, actually ang meaning ana, dili ko interesado. No? Wala. Pwede ba tayo mag-istorya? Wa ko'y time. May pag-inulan mo, di ko interesado. Dito lang, no? Lahat pa siguro, no? Wa ko'y time. Nya yung pa niya diri, it is a priority issue, kaya nga naman, kaysa tugtog hapon, kung may gusto, may paraan, kung ayaw, may dahilan. Okay? Kaduha, it is self-deceptive. Nga naman, yung panipasultan si, it is deceptive to claim to have no time, calling it a lousy excuse. Kaya ang tinood lang, kung ang usa ka butang importante sa imuha, i-priority din mo. Agyo kay time. Okay? So, ang usbo nato ang atong gitawag nga priority. So, karon moadto ta kang Apostol Pablo, unsay iyang sulti, unsay revelation sa Dios kang Apostol Pablo, unsaon nato pag-manage ang atong time. Kaya ang time, pag di nato siya ma-manage og sakto, masayang lang. Nya pag mata nimo, dual citizen na ka. Or kana bang no? Kana bang pagtan-aw nimo, si John Maxwell kung naa siya gitawag nga clock time. Kung naana kuno ka sa nag-edad kag mga 40, naana ka sa alas 6 sa hapon. Alas 6 sa hapon. So ang clock, ang iyang time out ana alas 12 ng gabi. So naa na lang kay unom na lang ka oras. So kung 40 na ka, muna ang mga bata nga nag-edad pag mga 20 pa paubos, naa pa sila sa alas 6 sa buntag. Muna nga wa gyud na sila pakialam. So, di ba sa una magdula ta sa una Julin, Lastiko, murag sneaker. Stick. So muna mga sa una mas una mi sa inyo nil, amo Siyatong, Lastiko, muna siya. Murag dugay kay mo gabi. Sigdula. Pero karon, huy, 2026 na. Di ba? So, makuyawan na lang, makurat na lang ka. So, unsa man nato pag-manage ang time sumala ni Apostol Pablo? Okay. Number 1, actually, unom ni sa kabuog, pero kung kay manage nato ang time, tulo lang sa. Okay. Number 1, everybody, basa. Awareness. Kinahanglan, aware ta. No? Sa isulti diya sa Ephesians 5:15, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but wise. Okay? So, na-bless yung kay ko ani nga wali, kay nga pulong sa Ginoo kay ako mismo, dili ko naga-aware. Pero dapat yay mag-aware pa gyud ko. Mag-aware gyud ko, no? Kaya nga naman. Kaya actually, daghan pa kay kong time nga na-wasted. Pero yung pa diri, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Lahi ang kontra sa wise is fool. No? Dili nagpasabot na kung fool, dili ka bright. Kay pwede nga bright kay ka, intelligent kay ka, pero fool ra gyapon ka. Sa Bible, pag moyun gani ang Bible og buang, ang pulong moyun gani ang pulong sino nga buang ka, dili na nga buang nga na clinical doon na kay clinical mental problem, no? Pwede bright ka, top 1 ka, outstanding ka. Pero ang imo mga choices dili maayo. No? Mura mo si Chris Aquino, kabalo man ta, di ba? Chris ini grabe ka bright kaayo. May ka sa mustorya, grabe sa talk show, pero pag abot sa gugmat, puro ka isang mga choices. Okay? So man gitawag nga foolish, no?
So bahalag tama-tama ra ang atong brain, ang atong siguro naarta sa mga 75, mga 79. Ataas na siya. O sige, mga 70. Ang passing rate man ko sa una sa NCEE 73. O 70. O 70. Sa among time sa una, aron nga maka-entrance exam ka sa college, mo exam kag NCEE, National College Entrance Examination. Ang passing rate 70. Abi nyo, pilay grade na ako sa una? 73. At least tulo. Okay. 73. Makabasa, no? Makabasa na kamay. Okay. So, wala pasabot nga taas na ka grado, may na ka mo English, kaysa sa unang panahon man god, basta ang tao may mo English, bright na dayon. Bright bod, no? Pero actually dili lang ang English may basihan, no? Oh. So, ang ipasabot ni sa Bible nga do not be not as fools but wise. So kinsa man daw ning ang opposite sa wise is fool, ubuang. Unsa may opposite sa buang? Wise. So kinsa man daw ang wise? Katong naglakaw nga mainampingon. They walk circumspectly. So para masabtan pa gyud nato, ang definition sa circumspectly is means looking around accurately with extreme caution, like someone walking across a field hidden with traps. No? So sa unang panahon kung dito kami sa among baryo, labi na ako mga tumig fellowship nya, di ba ang fellowship sa una karon medyo social naman, pero sa unang panahon pag namin mga youth fellowship dito mi sa simbahan nya, dito mi ipanghaw sa balay sa mga membro. Nya problema kay ang balay sa membro moagi pa mga pilapil, di ba kanang mga basakan mo na mo kinabuhi sa una nya. Siyempre nagsuot na ka o kanang naka slacks na ka, naka polo na ka. Amping yung kag nilakuan kaya basit makatama ka kanang pilapil nga bag-o lang gihimo, lubong yung kadritaman. So amping yung kag nilakuan, no? Muna gitaw nga walk circumspectly. Kailan po kay mo abot ka sa simbahan, youth fellowship, nakita ni imong cross niya nakalapo ka. Ah, di ba? You have to walk circumspectly. Mo kaya ano man, kay masipyat kag tamak, no? Masipyat kag tamak, mobalik na buka dito, wasted ang imong time. No? Moto nga muni ang salida nga magtan-aw ni Nonoy nang mga filming ka high blood nang labi ni kalagot, di ba? Katon kinsa may nakalantaw ani nga salida. No? No. Apex, no? So kini nga movie sila do ang salida halos ang tao pero oh, grabe mura kag makuan ka mahubag-hubagan jud ka. Nakatamak siya og trap. Mao to nga nadakpan siya, no, di ba? So ang uban sa atoa wala ta mag-amping sa atong mga ginahimo everyday. Wa ta masayod nga nakatamak ta og trap, nalangan na noon ta. So example, sayang. Sayang. Okay. Sayang. We waste time when we walk carelessly through life without considering the spiritual traps of distraction. Diba? Masayang kung makatamak ta og trap. So dunay duha ka example sa Bible, David and Joseph. Kasi tanawa of course si David, when we speak about David, siya mo example sa tao nga duol kay sa Ginoo. Pero napod sa part nga mingaw pod, no? Murag kita god, naay bibo, naay mingaw, naay strength, naay weaknesses. So let's talk about the weakness of David. Unsa may story ni David? In 2 Samuel 11, at the time when kings went off to war, biskay time to nga makigira sila. Unsa may gihimo niya? Unsa may choice niya ang gihimo? He stayed at home, nag-relax siya, imbis nga makigubat alang sa Ginoo, nag-relax siya. No? At magpahulay gid ta. Kami na may maigsoon naagyoy time sa pagpahulay. Pero pag oras sa ating trabaho yun. Si David, panahon sa tinggira, nagpahulay siya. Tan? Aminaw ka, Tan? Panahon sa simba, maminaw sa Papa. Ano? Sukli ang yawa, Tan. Mata. Okay. Una, di na ako malimtan ng akong Papa o Lula. Mo ginipirmi ginasutin nila sa kuha. Work while you work. Play while you play. Pag oras sa ating trabaho,
magtrabaho. Pag oras sa ting dula, magdula. Unsang oras sa man ron? Trabaho. O ay pagdula-dula. Okay? Kaya nga naman. Dunay time, di ba? In everything there is a time, no? Sa kada butang dunay time. So si David, it's time for David to went to war. Pero sa may gihimo niya, nagpahulay siya. O sa dihang nagpahulay siya, naglakaw-lakaw siya dito ibabaw sa iyang rooftop og nakakita siya babae nga naligo. Mo nang gipangalan tong babae nga She-Bath. She-Bath. Okay. Mo na siya. Nya, mo na si David, ngano naligo ang pud siya? Ayaw David. Ikaw may nagtanaw-tanaw kay sala ang babae, di ba? Oh. Kaya ngano, supposed to be si David dapat makigira. Oh. Sala na ni Bathsheba, no? David, pag sure ha. Ikaw ba yatoy nagkuan? So sa may nahimo, pagtan-on David sa babae nga nay naligo, unsa kaha ang iyang gihimo? Gusto mo masayad sa sumpay sa sugilanon? Sa pagbalik sa atong sugilanon. On the other hand, si Joseph pod, when tempted by Potiphar's wife, no? Sa diyang gitimted sa niya, kuya kay si Joseph kay sumala pa sa sugilanon sa kuan, sa Genesis chapter 39. Kay ang iyo magod dito sa Bible, si Joseph kuan siya kanang faithful siya nga steward, kasaligan siya. Sa amo nagsugod siya nga janitor. Nya kay limpyo kaaysa mo janitor, gipromote siya nga nahimong dishwasher. Nya kay maayo kay sa mahugas plato, gipromote siya nga nahimo siyang basta nahimo siyang house manager. Kanyo imagine sa 12 years nga pagstay niya dito kang Potiphar, gikan sa janitor, nahimo siya nga siya mo na nag-manage sa tanan. To the point, ang tibuok balay o tibuok negosyo ni Potiphar, si Joseph na mo'y nag-manage. Can you imagine? 12 years? Oh, can you imagine? Akong ginan si Itan, kanang pangandoy na ako nimutan nga ako di na ko magunahon na og negosyo. Mamastor na lang ko. Ikaw unsay nahitabo sa atong negosyo tan? Ni income tao inani ka milyones. Kana, no? Sana all, no? Murang nabisod si Itan. Tulog sa ako kadiyot. Okay. Karon kay sumala pa sa Bible, ug si Joseph kasaligan og gwapo. Mamina mo ha, ang kining gwapo ug kasaligan usually naagi na sila mag-uban gyud na sila. Tanaw daw na imong tapat kung kasaligan ba? Okay. Okay. Nana sa Bible, good looking, di ba? Nana sa Bible ang description kan Joseph, good looking. Kaso, kasagara sa mga gwapa, kasaligan yun. Kasagara sa mga gwapo, kasaligan yun. Muna, makatubang po sa amin, kasaligan. Joke lang, okay. Muna si Joseph, mo ito nga natinda lang asawa ni Potiphar. Yan siya nga, Sip. Ano siya, Sip. Siya, unsa man madam? Yan siya nga. Unyang gabi, di na ka matulog sa imong kwarto, uban na ta. Sa itubag ni Joseph, Madam, ang tanang butang sa balay ug sa inyo ni gusto gipiyal sa akoa sa imong amo, except kanimo. Dili ko ni ining klase nga worse nga sala. Unsay tubag sa asawa ni Potiphar? Really? So na-challenge siya. Kung sumala pa dito, adlaw-adlaw niya ginatintal si Joseph. No? Pero si David, usa lang katanaw, no? Makita niyo no si Joseph, David, kas alang nakakita. Wagani sa tintalan ni Bathsheba. Wagani kabalo si Bathsheba sa iya. Siya pa'y nakakita. Unsa to? Di ba? Pero si Joseph, lahi si Joseph. Pagkoto, Joseph. Lakabi, Joseph. Bisag unsaon sa asawa ni Potiphar. O sa diyaw, di magyud si Joseph mo tagad. Iyang gigako si Joseph. So niya si Joseph, kini kay giduol lamang ko sa palay. Mo ba yang reason niya noy? Wala. Mikalagyo siya. Mo na gitawag nga walk circumspectly. Kana ba mo decide ka ba? No, dili kami yun nga, gitintal man ko mo nang natintal na lang pug ko. Di ba usay nana ato mga reasoning? Di ba? Nabasa naman ko mo itong naligo na lang po. Di ba? Muna itong mga reasoning, no? Pero si Joseph, di barog yun siya. No way, no?
So, gibarog gid siya. So, tanawa maigsoon. Kaya nagkamali si David sa iyang decision, mo ni ang consequences. Nanawa, tanapit na gana. Kita na nako. Namatay ang katong ilang, di ba, nagkasala sila ni Bathsheba, katong ilang anak namatay. Grabe ang pag-ampo, pag-fasting, namatay yun. Kaya silot dito. Ikaduha, ang iyang pamilya nagkayamukat na scrambled egg. No? Sinatan, giingnan siya, tungod ni ining imo sala David, ang sword dili na mubiya sa imong panimalay. Kasi nahitabo si Amnon nun, girip ang iyang half sister nga si Tamar. Oh, tapos si Tamar na may igsoon nga si Absalom, gipatay si Amnon. Kunya tung hapit na mamatay si David, si Adonijah hapit niya patya ang iyang papa. Grabe. Taas kaya nga istorya magson. Ang pinaka-worst na divided pagid ang kingdom. Sa una ang kingdom ni sa Israel, Israel lang yun. Na-divide siya, na-divided into Judah and the 10 tribes. Ang 12 tribes ni bulag, ug dunay 10 tribes ni bulag sila. O doon ay gitawag nga Northern and Southern Kingdom. Muna ina ka importante mga igsoon. Ang paghimo og choices. Muna ang sulti sa Bible, walk circumspectly. Ato ta sa ato ang kinabuhi. Kinsa man sa inyo karon ang dunay pagmahay. Nagmahay. Sa time. Kay kanang mo imbita ko nga kung nimantala unta kog sayo. O, di ba? No, grabe atong topic to si Joseph na og si David niya ang topic time ra. Kung nimantala unta kog sayo. Ah, di ba? Kinsa man siya nagmahay nga kung natulog lang unta kog sayo kagabi no? Nakaapin unta kog seminar may tungod sa social housing. Oh, di ba? Natay man na mga istorya no. So mo na magsoon, ang unang nga technique, ang unang nga wisdom nga makuha nato. Walk circumspectly. You must aware ta. Kung kini ba nga akong ihatag na ako nga time na ba ni sa return, umasayang lang ang akong oras. Okay, nakaintindihan tayo mga kapatid? And number 2. Ready, everybody? Basa. Acquisition. Kung saan man ang winning sa acquisition. Ang kunon, no? Dapat imong maangkon. So, kung sa isulti sa Ephesians 5:16, everybody, doon nga nagbasa? Redeeming the time because the days are evil. Pero may na ako ni madunggang ginawali sa Bible School sa una ni Pastor Buko. Redeeming the time. So, unsa may meaning anang redeeming the time? To redeem means to buy back or rescue an opportunity from being lost forever. Time must be aggressively snatched from cultural trivialities. Ang meaning anang redeeming, ang word nga redeem is paliton ni mo balik. For example, na ako'y motor, no? Ang motor nako nga kana akong motor nga Honda akong giprinda kay Itan. Kasi may akong pwede prindahan. Prinda na ako kay Nico. Ug sadyang naprinda na kay Nico, nakita nako nga ang motor wala gamita. Nabulad lang, nainitan, naulan na, nainitan. Niya lapok sa kaayo walang gamita. Kasi may ko yun, sayang nga sa motor. Basig madaot na noon ni siya. Pero sa panahon nga ako pa nagamit ani, kada kaadlaw, kada gabi na ako masakyan. Useful sa kaayo. Pero karon nga naa na siya ni ko, wa siya nagamit, madaot lang siya. Unang buhaton ako siyang lukaton ug balik. Aron mahimo siyang useful. Mo na meaning sa redeeming the time. To redeem is to buy back. So ang pangutana, kinsa may tag-iya sa imong time? Ang imo bang time useful ba o useless? No? Useful o useless? Sumala pa sa usa ka expert nga motivational speaker. Ang usa kuno ka tawo kung magahin siya, magbasa siya og 1 hour a day. No, 1 hour a day lang. Amina mo. Nagkasama may nagabasa sa inyo diri og 1 hour a day? No. Basa. Okay. O magtan-aw. O kung iyo pa ni Brian Tracy, kung di kuno nimo kay magbasa og 1 hour a day,
magtan-aw ka og video about anything nga may kalabutan sa imong field. So kung halimbawa ang imong field naa ka sa engineering, kung magbasa ka og 1 hour a day nga book in relation sa imong field, ang usa ka oras sa usa ka adlaw, it is translated to 365 hours in a year. That is equivalent to a 1 bachelor's degree. Okay. Karon kay ang atong isang oras uban pa gani 2 hours pa gani adi, 3 hours pa gani adi nga sige scroll. Mo tang natay gitawag nga bachelor's degree in Facebook and YouTube. Okay? Puro ra mga vines og mga katawanan, di ba? Usaon na tong nagsige kog tan-aw bitaw katong mga unsaon pag-ayo refrigerator, mag-ayo mga aircon. Dali ra kay ko makabalo sa trouble car medyo nagwa na ako nagsita no. Sige lang kog tan-aw NBA. Oh. Spurs na no. Oh. So murag Spurs o Oklahoma na gyud di ba? Okay. So ang meaning sa redeem is to buy back the time, meaning make use of your time. Okay. So to understand, kisay nakadungog sa inyo atong istorya atong Napulo ka birhen. Katong 10 virgins in Matthew. Oh. Sa unang panahon, kung magtanaw bitaw ka sa Bible, no? So kung kaslo na ni si John o si Shane, gusto mo ka ng kasal nga biblical nga kasal? Oh. Gusto mo ka ng kasal nga biblical? Abi ninyo sa Bible, ang paaboton di ay ang groom, dili ang brides. Ang bride. Sa Bible. Oh, ang groom ang paaboton. Di ba sa kasal, maghulat ang groom sa atuba niya, ang bride mo ipaaboton. Pero sa Bible lahi. Ang bride o ang mga bridesmaid tanan sila magpaabot. Kung kano sa moabot ang groom. Muna sa inyong kasal, gusto kag biblical, ikaw mo paso. Oh. Murag mali man to nga music. Ikaw mo mag-march. Tan tan tada no. So ang story aning 10 virgins. Giingnan sila nga ready na ang bride, ready na ang mga bisita, ready na sila. So na sila nga atong paaboton ang groom kay nag-travel pa siya medyo layo-layo pa gamay. Ang trabaho na ining mga 10 virgins, muna sila ang mga bridesmaids, no? So sa unang panahon wala pa may kurente. Ang usa ka bridesmaid. Bridesmaid. Oh. Dapat naagyo kay lampara. Karong panahon na kay pagpapahin naman pabagaan make up no sa una dapat lampara mo standard no. Kay ngano man. Kay ang wedding gabi man so pag-abot dapat naagid mo suga para hayag. Karon samtang nagpaabot sila kining 5 ka mga wise nga mga virgins. Ngano matawag man nato sila nga wise? Kay samtang nagpaabot sila naa sila reserba. Kining 5 ka unwise nga mga virgin, no? Ngano gitawag sila nga dili nga fully sila? Kay ang ilang dala kadto ra yung naang mantika ra gyud nga naa sa ilang panudlanan. Oh. Pero hapon pa, abri pa ang mga tindahan. Unsa ra ilang gihimo? Nagsigig Facebook ug YouTube. Di ba? Unsa ilang ginahimo pa? Sige lag scroll, sige lag chat, sige lag tana og Roblox. Wa gyud nangandam. Wa nangandam. Di ba? Kami na mo may mga bata, no? Kami mga tigula, ano lang problema ha kay wa na may paglaom, no? Kamo mga bata, no? Tanaw na, kamo mga bata, dako pa kay mo kaugmaon. Kami ani amo pangandoy ani nga maugma na lang. Okay. Mga bata, kami na magmaayo. Dako pa kay inyong potential. I pray nga karon balang daan mag-wise na mo. No? Ay yung saya nga kanang inyong time nga sigara mo game, sigara mo okay ra mag-games pero dito sa China sumala pa sa una dunggan ang mga bata sa China pag abot na og alas 5 bawal na sa ila mag multimedia kanang kuan kanang pwede sila magdula, pwede sila mga games, mga computer, cellphone pero pagpalo nag alas 5 or alas 6 man siguro to bawal na sa ila magunit og gadget kay mag-study na sila. Nya na ako nakita sa news grabe kamaro ang China.
Di ba sila may tag-iya sa TikTok? Oh. Sa TikTok, ang tag-iya na Chinese man. Ang tag-iya sa TikTok, sila ay nag-decide kung unsay mo gawas. Kabalo mo unsay ilang gihimo. Basta TikTok nga within China, ang mugawas nga mga salida sa TikTok, puro unsaon paghimo og sakyanan, paghimo og barko, paghimo og puro mga educational. Oh. Pero unsa may ipagawas nila sa TikTok sa laing nasod, especially sa Pilipinas, puro hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi, pirmi na na. Ang sulti atong nagbalita, China is making the world foolish while making China wise. Muna. Okay, pero ang mga Pilipino di na kinahanglan. Bisag way TikTok, magtan-or gyapon kataon na no, katong iring nga magkarate, karate na no. Asa magila ng iring nga mo karate no. So, ano na wala balikan diri. Oh. Tama, kay kining 5 ka virgin nga foolish ang dala nila kadto ra gyung kuan niya. Karon sa pagpaabot nila kay dugay man niabot ang groom, nangatulog sa silang tanan. So, ang gimo nila gipalo sa nila ilang suga kay wala man ang groom. Karon kay nag-announcement naman, nana ang groom moabot na. Oh, prepare na sila, ala. Pagsindi nila karon isiga, kay na sila reserba. Ang problema sa 5 ka virgins kay wala. Hello, wanay mantika. Tiya, asa? Oh, malita dito. Malit sila pag ato nila kay sarado naman. Moto to nakapalit siguro sila sa unahan. Pagbalik nila karon, sirado na ang simbahan. Yan na day ang kasal di ay diyan. Siradaan para dili di sa ginsa mosulod. No? Oh, nana na siya, no? Kaya dito sa Amoa daw, dili sa Amoa, dito sa Palawan tong ikuya na mo sa una. Naikasal sa baryo. Karon ka di ba ang baryo pag naikasal mga to bisag wag invite. So pagtanaw sa amahan sa Taglakin, pero tindaghan naman ang ngadto. Agi kuha day niya ang microphone gikan sa kuan. First table. Disente. Ini kato mga guest. Second table, parente. Third table, mga ignorante. Bahala mo diya. No? Yan na sa lang daan. No? So, muna siya. Gisirad na ang banquet hall. Nagsigtok-tok ang mga babae. Ablimi. Kinsa man mo. Kami tong kuan, tong bridesmaid. Siya nga, wala ko kaila sa inyo ha. No, di ba? Sumala pa gani sa Matthew 25. Gilabay sila sa mangit-ngit nga lugar, no? So murag ako ba nagsulti niini ang topic daw ani kaluwasan kini mga way kaluwasan, no? Pero ang application niini mga igsoon karong ad-urasa redeeming the time. Bot pasabot. Ayaw samtang wala pa niabot ang panghitabo. Mag-prepare, dili sayangon ang oras, no? So natoy napaminaw namo samtang naminaw mi paminamigwali ni Pastor Idlapis. Mao gunay pangandoy namo. No? Mo nang gipangandoy namo labi na si Karis. Ang usa sa mga pangandoy ni Karis nga ako nangandoy pug ko. Katong virtues mo bitaw katong gisulti nga she will laugh at the days to come. Nana sa Proverbs 31. No? Kanang basahan niyo Proverbs 31. Nagsulti diya ang usa ka virtuous woman. Pero yung pa ni Pastor Idlapis, hindi lang yan apply sa mga women. Pasi mga men din. Ano siya? Ang virtuous men and women of God, they are able to laugh when the days comes. When the days come. Ang sabi na mga adlaw, kung magpadayon og gira ang Iran o ang Israel, pagin niya, pa, ang presyo sa krudo, 150 na. Mukha tao ra. Wala problema. Naman ko'y BYD. Sana all, no? Pa, ang presyo sa kurente, 20 kilowatt na per kilo. Hindi ba sa Davao, 10 raman? 19. Ha? 19 na ba? Oh, hey, kay ko. Ang bot pasabot, ang virtuous woman, andam siya every time dunay mo abot ng mga calamity. Kaya ano man. 30 na. Mo ni siya ang dagway sa nang pangandam. Kaya ano man, kay during sa time nga wala pa niabot ang bridegroom, nag-prepare na sila sa ilang lamparan, nag-prepare na sa ilang reserba. Katong uban, samtang wa pa kaabot, nagsigilag chismis. Sila, uy, kabulog ko sa nahitabo, nagbulog na ba si Gerald Anderson?
ug si Julia. Sige nga, dugay naman na. 3 years ago. Basta na latest, di ba? Muna ang ilang mga topic, no? So, muna siya mag-igsoon. Kasi yung dito sa Bible, buy back or rescue an opportunity from being lost forever. Time must be aggressively snatched from cultural trivialities. Ang pangutana. Balikan ta, time lang. Di na sa pagsuto ka ng mga fantastic. Time lang ta. Pag mataba nato, pagkabuntag, kung atong i-accounting, sugod pag matataman sa gabi, unsa may na-accomplish nato sa time. Gahapon, productive ang time namon inunoy. Kaya nagsugod mi og trabaho mga 7:30, naman po mga alas 7 noy, no? So, kapoy gyud kayo nga, kapoy gyud siya. Kaya nga naman, kaya naman tayo gitrabaho, naglimpyo may aircon. Kuan kayo units, pila to kayo unit? Siyam ka indoor unit o 6 ka outdoor unit. Productive yun siya. Pero kung pagkagabi, unsa may nahitabo sa imo ha? Gitan-aw na ako ang game 1 o game kuan. Game 1 to 7 sa Oklahoma, pildi yun ang kuan. Game 4 yun tama ng Lakers. Sa pala, kita na po ang game sa kuan. Tanan nga mga kuan, katong 8 ka nagdula, no? Tibok adlaw mo gyud imong gihimo. Oo, so productive to dili. Dili mi sa productive, no? Muna kung magtanaw tag NBA, okay ra magtanaw og NBA. Pero kung tibuok time na lang ga NBA, dili siya productive. So we have to buy back or rescue an opportunity from being lost forever. Bisag sa inyong trabaho. No? Kung maghimot ka ng accounting sa imong trabaho, productive ba ang imong oras? Muna sa una, nanarbaho ko sa una sa World Vision. Ang trabaho na ko sa una, social worker. Social worker. Social work ba? Nya, pag-abot na ako 5 months, gihinan ko sa akong supervisor, Gerson, tama na lang ka sa 5 months. Kung ano, bakit ma'am? Kasi hindi kita pwedeng paabutin ng 6 months. Ayaw ko maging regular ka. Kaya ano man, kasi hindi ka competent. Hila ko kay tago ko sa CR, Lord, grabe ka Lord. Namasto ng ganing ko Lord, nagtustulanting ko nga ako nagsupport sa akong galingon niya, trabaho ko, tanggalan ko yung trabaho. Yan, tanggal yun ko sa trabaho, pero hilag yun ako. Na-depress ko ato mga isa semana, sira ko higa. Nya, hangtod niya matang, malandong ko. Sagay na malandong ko. Angay, yun ko futbolon. Okay? Kamulo ko sa kinahimo na ako sa una. Di ba wala pa kanang landline? Ang ginahimo na ako sa una, panawagan ako mga people. NBI ni. Wala. Pero giprank ra gud nako. Pag suma ni abot og 12,000 ang bill sa among office. Angay gyud ay kong futbolon. Grabe na ako ka. Sipat gyud kay ko sa una nga trabante mo na nga nagpasalamat lagi ko nga may ra gyud football gyud ato kay wa kanang di gyud ko good steward, no? Oh. Mga yung people lagi na tawagan ako. Ito ba si Vincent pa? Sino po sila? NBI po ito. Sir, bakit po? Kailangan mag-usap tayo. Kaya makita mo na ako yung people. Ano bang kasalanan ko? Katawa na ikaw si Pastor ito. So, una nga angay yung gupot-bulon, no? Pero sa una na to, no? So, karon nag-serious na ako gamay. So, Paula, oh my God. Muna ikaw pal, gusto ka mo football? Panawag pa mo. Okay. Oh my goodness. So, Oh my goodness. muna nga, inanagid ka gracious ang Ginoo sa kuha. Muna usay kung kanabitaw mga maputbol ta, matanggal ta, no, dili lang po tatanan nga. Kung ano, kung tanaw sa imong kaugalingon, basi ikaw ra dayto, no? Okay, so ato. Sige, katawa si Nonoy. Number 3. Okay, number 3. Everybody, basa. Alignment. Unsay gayon sa pulong sa Ginoo? Ayun pa dire. Wherefore be ye not unwise. Kanon na yung ginasuti balik, no? Ayaw pag unwise, but understanding what the will of the Lord is. So, si John Maxwell mo na yung isa sa mga paborito sa mga pastor. Kay si John Maxwell manggod, nagtudlo siya og leadership, nagtudlo siya og management, nagipangtabangan niya ang mga pastor o mga corporation.
Ayun pa ni John Maxwell. Mailhan ta ka kung halimbawa mo puyo ko sa inyong balay og isang semana. No? Kung puyo ko sa inyong balay og isang semana. Dito ko mo puyo, pikan puntang obserbahan ta lang kagikan buntag taman gabi. Maka-judge ko kung moasinso kag dili. Okay? Ha? Nindot no? Moasinso kag dili. Pag mo yung gani ko maigsoon og asinso, wa nagpasabot niya kitang tanan masama ka dato ni Henry C. Ambot pasabot kung unsay status nato karon kadang muangat pud ta ba, no? Mo na meaning sa asinso. Kay dili man ta pareho og level, pero ambot pasabot kung unsa ka karon, dunay pag-angat. Okay. So yan pa ni John Maxwell, makaila ko kung moasinso kag dili. So ang pangutana, unsa man nimo pag-ila? Okay. Pinaagi sa pag-ila kung unsay priority nimo. Ini mata pagkabuntag. Sumala pa ni John Maxwell, ang mga tao daw nga mulambo kung unsa o muasinso kung unsa ilang field. Sa ilang 10 hours, ang first 2 hours nila, gispend nila sa pagplano kung unsay buhaton nila sa 8 hours during the day. Kanang gitawag nga Pareto principle. Okay? Sulay daw ninyo kanang pagmata diretso lang ang trabaho by plano. Di ba daghang kag nalimtan? Daghang nabilin, daghagwan ang nahimo. Pero sa di pa kamulakaw, nagplano na kang daan. Sumala pa ni John Maxwell, ang tao nga budiritso trabaho by plano-plano, 20% try ma-accomplish niya, 80 masayang. Pero ang tao before sa mo mulakaw, nagplano, 80% ang iyang ma-accomplish. Asa nato na makita? Wala pa nagsulti si John Maxwell na daan sa Bible. Okay. Kisa may makadumdum ni ini nga picture. Okay, si Mary o si Martha o nga atong Ginoo. Sinani. Pagbisita sa atong Ginoo ngadto siyang friend kay mga friends, mga close friends man niya ni si Mary, Martha o si Lazaro. Si Lazaro friend na sa Ginoo, close friend niya. So one time niagi ang Ginoo didto. Pag abot sa atong Ginoo, do you think ang gihimo nilang duha para sa Ginoo? Ha? Yes. Puro iya sa Ginoo. Kay nga naman, kay si Martha, sa may gihimo niya, "Uy, Lord, naaday ka Lord, sige Lord, mag-prepare ko og daghan ka sige prepare siguro. Pagkaon, giaris na niya ang table, tanan daghan ka sige prepare kay para gyud sa Ginoo." Di ba? Ang gihimo ni Martha para sa Ginoo. No? Para gyud sa Ginoo. Ya, sumala pa, dili lang ang Ginoo. Probably daghan gyud sila kay kauban man niya ang 12 disciples. So dahag preparasyonan. Pero si Martha, si Mary, lahi. Pag abot sa Ginoo, nilingkod yun siya og naging istorya sa Ginoo. Okay? So karon suko na. Muni nga si Martha, nana siya ulcer. Kaya ano man, suko na siya. No, sa iyang kasuko. Libagag, sa iyang kasuko, siguro sino ka Maria. Si Maria kay, mga naramit siya. Maria! No, siguro no? Isang yung tawag, di gud kinaminagod sa ilang istorya sa Ginoo. Karon kadi magyud si Maria maminaw. Ang Ginoo na gyud ang giingnan. No, na sa Bible. Lord, ingnan ko na ako igsoon Lord nga motabang sab diri sa kusina. No? Way na, di ba? Ang Ginoo na giingnan, no? Gahay gyud sa gulo. Malalaman natin 'yan. Lord, ingni say Maria. Unsa ingon si Ginoo? Nitubag siya og kain ni pagtubagin siya Martha, Martha. Daghan kay kagikabalakan. Apan si Maria, nakuha niya ang pinaka-importante sa tanan. Ang unsa man, ang makig-istorya sa Ginoo. Okay, unsa man nato na mga igsoon. Abot na pastor di na may manarbaho na sila may Bible study, no? Kaya nami ana reunion sa una. Nami reunion sa una. Pag reunion na mo sa una, ana to among kamagulangan niya igagaw. Okay. Kaya ako man mo yung kamagulangan, ako'y magsugo sa inyo, ako'y mag-manage. Kamo mo yung tigsbugha, kamo yung tigsugnod, kamo yung tigkuhan. Kay, pag mag-reunion mi sa una, daghan kayo kay 3 sigod sila mama ka magsuon. Yung mga apo pa, apat tinaghana. Pero na kami igagaw na basta ting trabaho na, magbasa tayo ng Bible. Kay buta ni nga bata, kay basag Bible. Pero napansin na mo, basta ting hugas, mubasag Bible. Pag ting luto, mubasag Bible. Basta ting trabaho mo, basa na dayon og Bible. Medyo nakahalata nami. No?
Kaya sa man gamito niya ang Bible nga technique para mulikay sa trabaho, no? Okay. So wala na nagpasabot mga igsoon nga mangundang na tanin niyo og trabaho kay magsilang tag basag Bible. Ang buot pasabot, ang buot i-apply nato na sa atong kinabuhi ang buot pasabot. Pag mata nato pagkabuntag, ang primerong buhaton gyud nato. No? Ako napan kay ikaw nini kanang gihimo na nako ni sa una pero naundang nya gusto na ko ibalik tapos mabalik na pod tapos maundang na pod. Kinsa man sa inyo ang nakahimo na ni tapos naundang? Ay mo kabalaka ato lang ibalik no. Kay mo gini siya angay buhaton nato paw. Ang buhaton pag mata pagkabuntag, siyempre usually magampo magyuta. Kinsa may nagampo dili ning mata pagkabuntag? No? Oh, sa po yung mag-iampo, salamat sa pagkaon. No, meaning di pa gyud ka mata no. Gali mo ngawan pa gyud ka kay pag matsa Ginoo, salamat sa pagkaon. Salamat sa pagpukaw, no? Dili pa kay ka naman. Kaya laon na natulog, kay nagdula man. Okay? so gusto may nakarelate. So, pag mata nimo, pag humani mo ampo pasalamat, ang unang buhaton, magbasa dayon og Bible, tapos magplano dayon kung unsay buhaton nimo sa tibuok adlaw. Unsa may gihimo ni Maria? Ang iyang priority gyud ang iyang pagkigistorya sa Ginoo. Kaya nga naman, when you talk to Jesus, nag-acquire ka og wisdom and guidance sa imong kinabuhi. No? Kung magsika ka po, Ginoo, tagay kong kaalam, Ginoo, tagay kong kaalam, pero di ka mabasag Bible, lisod yun na siya kayo buhaton. No? Mag-ampo ka sa Ginoo, pero magbasa og Bible. Kaya nga naman, kay naa sa Bible ang tubag. No? Muna nga, sa una, magbasa ko sa una, tag 1 chapter, wala na. Tag paragraph na. Kaya usay mo basa ka usa ka chapter, wa kay nasabtan. No, kay nagapas ka sa kuta. No? Oh. Dapat mo basa ka kanang masabtan gyud nimo. Muna kung naa mo'y Bible, pangita mo Bible nga ang pulong sa Ginoo nga translation. Kay nakabay paragraph siya, nakabay context na siya. By topic siya. No? So pagbasa nimo ana, no? Okay. So mo na yung meaning sa alignment, no? Alignment. Mo na mga igsoon nga ang pagkabalo sa kabuton sa Ginoo dapat dunay gyud alignment ang imong pag-ampo, ang imong gibasa, ang tambag sa mga espiritual nga mga tao ug ang kalinaw sa imong kasing-kasing. Moto nga dito sa among fellowship, atong nag-retreat sa mga kabatanunan. Muna ang tambag na po sa mga lalaki. Unsaon nimo pag-ila mga lalaki nga kining bayhana mo na gini ang imong minyuan. No? Okay, kamera may lalaki nino, si kuan naman si Nico, si Nonoy, og si Itan, mga litaw. Si pastor din pa din. Unsaon pag-ila nga kanang bayhana mo na gini ang kaubuton sa Ginoo? Number 1, kanang bayhana ni qualify sa standard sa Bible unsa man magtotoo Dios nun og ganahan mga lagad sa Ginoo pasarna. Number 2, imo siyang giampo. Number 3, musugot ang mga spiritual nga mga tao like imong pastor o imong care group leader. Mao na siya. Ikaapat, unsa kay itong ikaapat noy? Musugot siya. dapat masugot siya. Okay? Muna gitawag nga alignment. Okay? So, muna siya. So, ano yung pagkabalo nga muna na muna gina ang pabuton sa Ginoo? Imong giampo o yun sa Bible, ang imong gipangayog tambag mga Christian men, okay. Kunya, ang arrangement, ang provision sa Ginoo, naa yun. Kaubuton ba sa Ginoo nga mga ritag Davao jing? I believe nga kaubuton jud sa Ginoo. Okay. So mo na siya. Ang kaubuton sa Ginoo ipahaluna jud kaniya. No. Kung nga grabe dito gid ang gusto nganong wala man dito, dito mao. Kung asa ka i-plaster sa Ginoo, dito yung ka magkaroon og kalipay ug kalinaw. Mo na gitawag nga kaubuton sa Ginoo. So unsa atong dalan karong adlaw mga kaigsuonan? Time management part 1. Sa atong buhaton, dapat aware kita sa atong mga choices. Kini masayang ba akong oras? Kini manabay production?
acquisition dapat dili nato pasagdan ng oras nga mahurot nga way nahitabo. Dapat kita mo kontrol. Panag-ihaw nato ang oras. Ang oras dunay ganansya, dunay resulta sa atong kinabuhi. Og number 3, alignment. Kinahanglan ang atong mga ang time ginagamit nato kanunay para sa dungog himaya sa Ginoo. Naiawit sa una sa simbahan namo, ambot kung gikantabon nyo na sa Maguindanao mo inyo no sa una. Ang tong na assignment. Naabot mo yan ang kanta sa inyo sa Maguindanao kanang makristohanon kita sa kanunay amin. Naabot na sa inyo ha. Pareho taga Gracie dai. Okay. Dito sa mga sa Bunawan, di ba? Inspiration man ta sa Dipang Sunday School. Sa atong pagsugod magkaigsuunan, samtang nagpaabot ta sa uban, mga no? Mag-awit sa tao mga minumbong awit. Awito na to ang makristohanon kita sa kanunay. Sa kanta na, makristohanon kita sa kanunay, amin. Makristohanon kita sa kanunay, amin. Makristohanon kita, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, og sa tanang Domingo, amin. Kung dito kami sa Bible School, nako'y classmate sa una nga anak o pastor nga grabe kasipat. Ang gitudlo niya sa mga bata, lahi. Kaya maasan may sa mga bata sa una. Ano niya siya, makristohanon kita sa kanunay, siya. Makristohanon kita sa kanunay, amin. Makristohanon kita, Domingo. O sa tanang Domingo. Anong inato man to? Siyempre, Lunes ka to Sabado, asay lawot ang Ginoo, Domingo rang iya sa Ginoo. Joke ra to siya, pero usahay yung anak ta. Di ba mga igsoon? Nga pag Domingo, mora ang time nga naka-align ta sa Ginoo. Pero mga igsoon, ang paggamit sa time nga wise. Motong kanta nato diri. Every breath that I take, every moment that I'm awake, Lord, have your way in me. Okay? So atong awiton na karon og balik nga atong awiton sa atong yampo sa Ginoo nga Lord, ang akong pagampo Lord nga ang akong time mahuman ang tibok adlaw, mahuman ang tibok semana na dili siya masayang nga napasidunggan ka sa time nga imong gihatag kanako. Manindog ta, let's pray. Father God, ang amo pagampo, Father God, nga tagaay kami sa wisdom. Nga makahimo kami og mga wise nga pagpili. Bisan sa mga gagmayng butang, bisan sa everyday, kung giyon sa namo paggamit ang among time, kung amo ba kining gisayang o gi-spend or gi-invest. We pray, O God, tagay kami sa kaalam, O God, nga mahimo kaming mabinantayon. Nga every time naga-spend kami og time, amo kining gi-spend as investment to eternity. Nga ikaw yun ang napasidunggan niini. We pray, O God, nga kami i-take over na mo ang time, O God, nga dili kiniilugon sa mga triviality sa palibot, nga dili kiniilugon sa mga butang nga mahurot nga way kapuslanan. Himuha kami, O God, nga mo take responsibility, full responsibility, O God, nga gamiton ginamo ni alang kanimo, O God. Kung tabangin kami, O God, nga amog yung madiscover everyday kung unsang imong plano sa among kinabuhi, aron nga ma-align amo mga hunahuna kasing-kasing og kinabuhi alang sa imong mga katuyuan. Kini mo'y pag-ampo in Jesus name. Amen. Amen. We're blessed. So, one time. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Give you my heart. I give you my soul. I give you my life. Lord, won't you take control?
Father God, sa among pagpamauli karon, ang among pagampo o God nga mahimo kaming conscious nga gina-prepare namo kanunay ang among kaugalingon alang sa among mission sa among kinabuhi nga mao gyud ang pag-share sa imong gospel kang bisan kinsa. We pray o God nga mahimo kaming wise sa among mga decision making, sa among mga plans, sa among mga actions, sa among mga choices. Nga bisag naa kami sa balay, naa kami sa trabaho, naa kami sa school, bisag naa asa kami o God. Himuwa kami ugad nga sama ni atong 5 ka virgins nga they are while waiting sa pag-abot sa groom sa mga kami nagapaabot sa imo ugad. Himuwa kami ugad nga prepared kami. Himuwa kami ugad nga ready kami ugad nga dili kami naga-waste sa among time kundi nagahimo kami nga ginagamit namo ang among kusog, ang among mga resources, ang among time nga makahimo kami sa mission nga ang among mga kaila maka-influence kami kanila nga madasig namo sila nga mudawat kan Jesus nga ilang Ginoo ug manluluwas. O God, salamat o God sa imong provision o God, gitagaan mi nimo o God og good health, gitagaan mi nimo mga panginabuhian. We pray o God nga mahimo kami mga faithful steward niini aron nga mahimo kini siyang tabang o assistance sa among kinabuhi samtang nakapadayon kami sa mission. O God, gipray namo o God nga ang matag usa magmahimo kaming wise sa pagmanage sa among time. O karong simana o God, we pray nga excited kami nga mobalik sa among mga trabaho, sa among mga panginabuhian. Kaya nasayod kami o God nga ang mga tao nga nasa among palibot. Sila ang mga tao Lord nga imo kaming gamiton aron nga mahayagan sila. Mahimo kaming blessing ngadto kanila. Labaw sa tanan ma-share namo ang imong good news, ang imong maayong balita sa imong grasya. We pray o God nga ikaw Lord mag-provide sa mga pahinanglanon, maghatag og mga katubagan sa mga pag-ampo namo o God. Mag-provide sa among mga challenges, mag-provide sa mga needs ug mag-aayo o God sa adunay mga balatian. Maghatag og kalinaw ug kalipay sa among mga ikabalak-an ug sa mga butang nga nakaproblema kanamo. Ug karon ang gugma sa amahan ug ang grasya sa Ginoong Jesucristo ug ang paghidayat sa Balang Espiritu mag-uban kanato karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen.